Okay, pray tayo, bros. Diyos namin, pinupuri ko po namin sa afternoon na to. Inihiling po namin ang paggabay nyo sa amin at pagtuturo nyo sa amin sa mga pag-uusapan po namin at mga matatalakay sa lectures. Sana po ay maging cause nito ay edification sa amin at kaalaman sa amin at refreshment sa amin sa usapin ng substance ng evangelism, na ma-realize namin na yung pinaka nilalaman sa kapuso nito ay walang iba kundi yung pinaka problema at solusyon sa pinaka problema: makasalanan, kamatayan, buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa opportunity. Ingatan nyo rin po yung mga nag-confirm na brethren na makakapunta, maging sa mga hindi nag-confirm. Kung loobin nyo, Diyos, makasama namin sila. Ingatan nyo sila papunta dito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, lecture 7 saka 8. Dito sa lecture, isang buo lang talaga siya, yung evangel ng evangelism. Pero, nahati siya dahil sa, syempre, yung length niya, medyo mahaba. So, lecture notes sa GMA ito, 2009 pa siya. Sobrang tagal na. So, pero yun yung tatalakayin natin. So, sa preliminary muna, dahil sa emphasis ng mga nakaraan, mga previous na pinag-aralan, yung methods, doon nakafocus masyado, hindi doon sa pinakaturo, sa substance, sa teaching mismo. Yung evangelism ngayon, sabi ni Pastor Noel, it has lost sight of the evangel as the essential substance of evangelism. Nawala na yung pinaka nilalaman niya, nakafocus na lang sa mga technique, nakafocus na lang sa kung paano siya gagawin, hindi kung ano yung nilalaman ng ipapahayag. Doon siya nakafocus. So ito, 1996 Cambridge Declaration. Basahin ko lang siya. Para siyang modernized na confession. Parang ganun siya. Scripture alone is the inherent rule of the church life. But the evangelical church today has separated Scripture from its authoritative function. So isipin, panahon pa lang 1996, 6 years old pa lang ako nito. So, bata pa tayo nito. So, maging sa panahon nila, nagsisimula na kahit sa churches, hindi na Bible yung authority para sa usapin ng church life. So, in practice, the church is guided too often by the culture, therapeutic techniques, marketing strategies, and the beat of the entertainment world often have far more to say about what the church wants, how it functions, what it offers, than does the Word of God. Ganun naman yung nangyayari kapag isa sa pinag-usapan namin ni JM dati sa Luke, yung signs of the times. Totoo naman na may kinalaman yun sa gospel, saka sa pagdating ni Jesus, pero may secondary sense yung signs of the times, kung ano na yung nangyayari sa generation, ano yung nangyayari sa, ano na yung itsura ng mundo sa panahon na to. Siyempre, hindi naman pabago-bago yan ng mabilis, meron talagang lasting yun. Kaya, yung sinasabi dito sa 1996, relevant pa rin siya ngayon. Na hindi siya nangyayari dati, no earlier na mga years. Pero sa atin ngayon, nangyayari siya na mas nasa-shape ng culture yung church, imbis na Bible yung nag-shape sa church. Yung sinasabing therapeutic techniques, ano yan, parang mga therapy, psychological na mga na approach, imbis na scriptural, marketing, business yan. By the way, syempre, hindi naman masama yun in themselves, may part sila, at understood din sila ng Diyos, pero hindi sila gospel. Yung marketing, okay naman, gawin mo yun sa business, pero hindi gospel yun. Hindi mo pwedeng dalhin yun sa church. Hindi pwedeng yun yung maging guide. Ganon din yung ibang mga binabang entertainment, hindi naman masama yun. Pero hindi siya pwedeng maging guide sa church. Siya yung magsasabi, magdidikta kung paano mag-function yung church, ano yung message ng church, ano yung kailangan ng mga tao, na parang sila yung magdidikta. So, another quote doon sa Cambridge Declaration, rather than adopting Christian faith
To satisfy the felt needs of consumers, we must proclaim the law, yan, as the only measure of true righteousness, and the gospel as the only announcement of saving faith. Biblical teaching is indispensable to the church's understanding, nurture, and discipline. Yung last, basahin na, ituloy na natin. Scripture must take us beyond our perceived needs to our real needs. Yan, magkaiba yun. Akala lang natin kailangan natin doon sa totoong mas weighty na pangangailangan natin. And liberate us from seeing ourselves through the seductive images, cliches, promises, and priorities of mass culture. It is only in the light of God's truth that we understand ourselves aright and see God's provisions for our need, yun yung real need. The Bible, therefore, must be taught and preached in the church. Sermons must be expositions of the Bible and its teachings, not expressions of the preacher's opinions or ideas of the age. We must settle for nothing less than what God has given. Napaka-emphatic ng last sentence. Kailangan magsisettle tayo sa salita lang ng Diyos. Sa usapin ng evangelism, sa usapin ng church life, sa usapin ng faith. Ngayon, ano yung mga modern approach? May tatlong binigay si Pastor Noel. Christian version of worldly thoughts. Kumbaga, binalatan lang siya ng Christian, pero sa loob niya, worldly pa rin yung idea. Pangalawa, human felt needs. Kung ano yung mga akala na kailangan nila or mas mababaw na kailangan. And lastly, yung claims of signs and wonders. So ito yung karaniwang approach sa evangelism. Normally, sa contemporary culture. Una, yung Christian version ng worldly thought. Yan, kung ano yung fashionable, ano yung viral, ano yung sikat ngayon, kung ano yung pinag-uusapan. Kaya yung evangelism invents a Christian version but with essentially the same substance. So, gusto ko i-clarify ito, hindi ibig sabihin na ito na bawal pag-usapan yung mga current events. Pero ang sinasabi dito, yung current events, yun na yung nagiging message. Imbis na yung gospel. So, ano yung mga common thoughts? Self-enhancement. Yan. Para maging better ka. Maging better ka, kailangan mo na maging Christian, magiging better ka. Inner healing, mawawala lahat ng heartaches mo, mawawala lahat ng mga magiging problematic mo kapag naging Christian ka. Ayan. Self-esteem, magiging confident ka pag naging Christian ka. So, yan, yung mga yan, pero again, kaya nga nakaka-hook sila kasi may sense naman na hindi sila mali in themselves. Ganun naman yung ginagawa ni Satan, di ba? Di naman pinapakita niya na 100% false, 100% opposite. Kung hindi, may truth, may error, tapos pinaghahalo niya para hindi ma-identify. So, ganun yung nangyayari. Ang nangyayari, tanggapin mo si Jesus, mawawala problema mo. Tanggapin mo si Jesus, mawawala lahat ng trauma mo. Tanggapin mo si Jesus, magiging okay yung confidence mo. Sa felt needs, ganun din. Nagsisimula dun sa mga akalang kailangan. So yung gospel, ina-adapt para masolusyonan yung mga yon. Inner peace, promise of health and wealth, gagaling sa sakit, lahat ng problema mo, masusolusyonan. Yun yung mga, kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon, kung tatanggapin ko, kung magiging Christian ako, papayag ako dyan. Masusolusyonan lahat yon dahil sa pagiging Christian ko. Ayun yung sinasabi dun sa human felt needs. Na yun na yung message. Hindi na siya tungkol sa, later pag-uusapan natin, ano pa talaga yung pinaka-core or yung evangel ng evangelism. Pangatlo,
na modern approach yung signs and wonders, claims of signs and wonders. So, kiniklaim nila yung mga spectacular events sa New Testament. Yun yung signs and wonders become the proof of God's power. Na-report ko yan sa sa GMA, kay power evangelism yung tawag nila. Kalimutan ko na yung pangalan. May isang tao ako na parang charismatic Pentecostal siya sa West. Tapos, hindi, iba. Medyo older generation sila. Yung power evangelism, kinuha rin nila sa New Testament. Sabi nila, kita nyo sa New Testament, nagpapagaling, nagsasigns and wonders, tapos sakala pipreach ang gospel. Para daw mapatunayan na para mas maging powerful yung impact. So yun yung sabi nila, kailangan nang gawin yung signs and wonders para mapatunayan yung message. Parang one-to-one talaga nilang ginaya. Na parang walang difference yung New Testament sa after ng apostles. Na parang walang difference yun. So, ayan, nakalagay na pala dyan, power evangelism. Kaya meron silang healing and miracle crusades. Pero kung mapapansin natin, kapag nangyari itong mga to, halos natatabunan talaga yung totoong gospel. Doon na talaga nagpo-focus. Yung maaalala ng mga tao, or kung meron man ng mga preaching ng gospel, sobrang minimum. Sobrang parang pinahapyawan lang. Naalala ko yung isang lumabas siya galing dun sa Bethel Academy sa ibang bansa. Bethel Academy parang School of Signs and Wonders. Tinuturuan sila na tungkol sa gifts. Supernatural gifts. Tapos sabi niya, kasi may mga rin sila, media. Ayan, meron silang mga media. Tapos na-open na siya sa Reformed Theology, babae siya. Tapos sabi niya dun sa parang head teacher, kasi na-open na siya sa Reformed Theology, so nagre-raise na siya ng mga questions. Paano to? Paano sinabi sa scripture? Bakit ganito yung ginagawa natin? So hanggang kinausap na siya ng mga main president, director, ganyan. Tapos dun sa mga media production nila, ang sabi niya, bakit hindi natin i-preach yung gospel doon sa video? Sabi nila, yun yung nag-struck daw sa kanya. Sabi niya, we don't have much screen time. Sabi gano'n. Sabi niya, hindi pasok doon sa screen time natin. Ibig sabihin, yung time na i-re-record nila, parang hindi daw nila masisingit. Yun. So, sinabi niya yung tinestify niya, nung kausap niya sila Jeff Durbin, kasi nag-interview sila sa Apologia. So, na-struck daw siya. Sabi niya, walang screen time, walang time. Etong yung mismong gospel, walang time. So, normally, pwedeng innocent, saka innocent or ignorant na ginagawa nila to na kailangan, ito yung sabihin, yung fashionable, yung felt needs, yung signs and wonders, para maisabi nila yung gospel, pero may mga times na nangyayari, nawawala talaga yung gospel. Maging doon sa mga nakikinig, hindi na talaga naalala nila, doon sa healing, o kaya naman, doon sa may mga felt needs na ganon. So, ayun. So, ito, warning din to, kasi hindi siya nangyayari sa kanila lang. Maging dun sa mga reform circles, reform community, pwede rin mangyari na parang kung ano yung kinasanayan, yun yung gagawin. Na hindi na tinetest sa scripture. Kaya, pag sinabi na itetest sa yung semper reformanda, ibig sabihin, kailangan ginagawa namin ito dahil sa Bible. Hindi dahil, pagpasok ko sa Reformed Church, ganito na ginagawa nila eh. So therefore, alam na nila ginagawa nila. Hindi, kailangan, it should make sense. Pinag-iisipan, understood talaga na, dahil pala dito sa verse na to, dito sa turo ng scripture, kaya pala. Pero kapag hinayaan lang, doon papasok yung pagiging traditional at pagiging contemporary ng evangelism. O kaya pag may pinasok na bago, na hindi pinag-isipan din, may gano'n na trust mistaken trust na, alam na nila ginagawa nila. Alam na lang,
Pero hindi ganon. Kaya, kailangan maging maingat din tayo doon. So, tatlo yung suggested approach ni Pastor Noel para malaman natin kung ano yung tinuturo na substance sa evangelism. Paano ba talaga siya? Kasi iba-iba, di ba? May Romans Road, may Four Spiritual Laws, may sa Living Waters ngayon, Law and Grace. Ayan. So, ang dami talagang options na pwede nating pagpilian or nako-consider natin. Pero ito yung suggested approach ni Pastor Noel. Tatlo yung sinuggest niya. Una, kailangan tignan natin yung actual cases ng evangelism sa New Testament. Paano sila nag-evangelize sa New Testament? Tapos, i-collate natin kung ano yung pinreach nila. Kung ano yung substance ng mga sinabi nila. Sa inyo una, nag-evangelize sa New Testament, may mga cases, ang dami dito, puro Acts. Ano yung pinreach nila? Ano yung message nila? Pangalawa, pag-iisipan natin, we will ponder dun sa New Testament definition ng gospel, both formal and expanded. Kasi madali tayo makarinig dito na they preach the gospel. Pero, may mga ano yun iba't ibang perspective kung paano siya sinabi, tinuro nung nasa New Testament writers. Hindi naman sila palaging believe the gospel. Hindi sila ganun na. May iba't ibang way sila kung paano nila sinabi yung ano yung gospel na yon. So kailangan tignan natin ano yung formal na definition ng gospel at ano yung expanded, mga peripheral na necessary dun sa definition ng gospel. Tapos, lastly, we will bring out yung common elements and patterns emerging. So sa lahat ng mga titignan natin ng mga cases sa New Testament, ano yung pinagkakapareho nila, ano yung pattern nilang lahat. So maganda yung ginawa ni Pastor Noel dito kasi galing pa rin sa scripture. Yun yung sinabi sa Cambridge Declaration 1996. So dito sa lecture 7, titignan natin summary, tapos first half na expanded. Summary, tapos first half na expanded, tapos cut muna natin, tapos sa lecture 8 yung continuation. So, dun sa summary, puro Acts to. Acts chapter 8, verse 4 at 5. Deacon Philip, nag-preach siya sa Samaria. Ang sabi, he preached the word, pinreach niya si Jesus. Tapos sa verse 12, pinreach niya daw yung things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. So, yun yung pinaka-inscripturated na ginawa ni Philip. Si Philip ulit sa verse 35, eto na yung nagkita sila nung Ethiopian eunuch, yung nagpapabaptize sa kanya. Meron siya nung scroll ni Isaiah, sa Isaiah 53. Sabi niya, paano ko maintindihan to kung walang nagtuturo sa akin? So dito, pinreach pala ni Philip si Jesus galing sa Isaiah 53. So sabi niya, ano ibig sabihin ng scroll na to? Sabi ni Philip, si Jesus yan. Yung scroll na yan. Tapos, sa 11:20 naman, si Paul at Barnabas, pumunta naman sila sa Antioch. Ang sinabi doon sa Acts, di ba sumunod sa Acts ay si Luke. So, narrative niya na to. Sabi niya, pinreach daw ni Paul and Barnabas the Lord Jesus. And then 14:7-21, maraming iba't ibang patigil-tigil si Apostle Paul dun sa first missionary journey niya. Pero ang summary, sabi, he preached the gospel. 16:10, ito naman yung Macedonian call. Magsisimula si Paul sa second missionary journey niya. At sinabi rin, he preached the gospel to them. 16:17, ito na yung may masamang spirito na servant na babae. Tapos di ba ginugulo nila si Paul? Tapos, ang may sense na siya na yung nagsabi kung ano yung message nila Paul. Sabi nung soothsayer, sabi niya, they are preaching the way of salvation. So, yung message niya, nila Pablo na yan, their message ng team nila ay yung way of salvation. 16:31 and following, eto naman, yung Philippian jailer na.
hindi na binanggit yung kay Lydia, no? Kasi hindi elaborated kung paano nag-preach. Pero sa Philippian jailer, nung gumuho yung prison, tapos magpapakamatay na yung Philippian jailer, tapos pinigilan siya ni Apostle Paul, sabi niya, nandito pa kami, buhay pa kami. Tapos nagsabi yung Philippian jailer na, what shall I do to be saved? Sabi ni Apostle Paul is, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household will be saved. So, faith in Christ for salvation. Sa next chapter 17:2, ito naman sa Thessalonian Synagogue. Yung sinagoga, reminder lang na yung synagogue, yan ay Judaistic na place of gathering nila. Magtitipon sila doon para doon sila mag-worship. Kasi wala na yung temple, di ba? Nirebuild yung temple, pero doon sa mga lugar na walang temple, ang nangyari, synagogue na yung meron sila. Background lang, na yung synagogue, nangyari siya, nabuo siya nung nasa Babylonian captivity yung Israel. So wala sila sa Israel, wala sila sa Jerusalem. Ang ginawa nila, wala silang temple, kaya ang nangyari, nag-gather sila kahit walang temple. So doon nagsimula na nagkaroon ng synagogue. Magtipon-tipon sila para makapagbasa pa rin, makapag-worship pa rin. So ngayon may synagogue na, kahit sa mga Gentile na lugar. So sa Gentile na lugar sa Thessalonica, ang sabi ni Paul, yung summary ng reasoning niya is, Jesus Christ, who according to Scripture must suffer and rise from the dead. So yun yung pinaka-essence ng preaching niya sa Thessalonica. Si Jesus ay magsasuffer at babangon mula sa mga patay. Sa Berea naman, ayan, sikat yung Berea. Nangaral si Paul ng Word of God, which can be checked. Pwedeng i-double check. Pwedeng magkaroon ng pagtitingin doon sa mga nakikinig galing sa scriptures. So, ang galing lang nun kasi may scripture sila. May Old Testament sila. Tapos, chinecheck nila, tama ba yung sinasabi nito? Sa Acts 18:5-11, sa Corinth naman, tandaan natin, wala pang mga churches nito. Nagtatanim pa lang sila. Nagpa-plant pa lang. So, ito yung mga first. So, dun sa Corinth, tinuro naman yung Word of God for 1.5 years. Ang pinatutunayan niya, si Jesus, yung Christ. Etong Jesus, siya yung Kristo na pinangako sa Old Testament. 19:4-8, sa Ephesus. Ang galing na tuloy-tuloy yung mga natanim na yung mga churches. So sa Ephesus, ang tinuro naman nila, saving faith in Christ and teaching concerning the things of the kingdom of God. Sa 19:26, eto na, nagalit na yung mga tao sa Ephesus kasi nasira yung business nila. Si Demetrius, ito yung gumagawa ng idols. So, ang galing kasi, hindi lang galing sa nag-evangelize, galing din dun sa mga ayaw, dun sa message nila. Kumbaga sila, clear sa kanila kung ano yung sinasabi ng mga nag-evangelize. So, sabi na Demetrius na they are turning away from our gods. So, yun yung isa. Yung evangelism, turning away from idolatry. Inaalis sila mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. 20, 21, 24, 25, 27, summary ni Paul. Ito na, ang Acts 20 ay farewell ni Paul sa Ephesian elders. Aalis na siya. So, nakapagtanim na din si Paul, nakatayo na yung churches sa Ephesus. May mga pastors na rin sa Ephesus. Tapos, magpapaalam na siya. Sabi ni Apostle Paul, na yung summary niya ng ministry niya doon, ano yung sinabi niya? Repentance towards God and faith towards Jesus Christ. Yun daw yung message niya. And the gospel of the grace of God,
preaching the kingdom of God and the whole counsel of God. Yun yung mga words na ginamit ni Apostle Paul. Sa 26, nahuli na si Apostle Paul. Siyempre, may mga false accusations sa kanya. Pero, nasa trial siya. Kaharap niya yung mga magja-judge sa kanya, yung mga authorities. Siyempre, pinagtatanggol niya yung sarili niya. Habang pinagtatanggol niya yung sarili niya, sinabi niya yung message niya. At sabi niya kay King Agrippa na yung lahat ng tinuturo niya ay according to scriptures. Yung tinuturo niya ay repentance towards God, yung tinuturo niya ay suffering ng Kristo, yung resurrection na magdadala ng liwanag sa mga Hudyo at mga Hentil. At gusto niya lahat ay maging Kristiyano. I want all to be like me, sabi niya, na mananampalataya. And last, Acts 28, 23, 30-31, under house arrest si Apostle Paul. Nakakulong lang siya sa isang bahay. Pero, ginagamit niya pa rin yung Bible para magturo. So, hindi pala si Calvin yung naunang ganito experience, no? Kasi si Calvin, sa dulo ng buhay niya, hindi na siya makatayo. Hindi na siya makapunta dun sa chapel. Yung mga tao pupunta sa kwarto niya. Tapos doon siya nagpe-preach. Nauna pala si Paul na ginawa yon. Si Paul, nakakulong, house arrest siya. Siya yung pinupuntahan. Tapos nagtuturo siya ng Kingdom of God, teaching the things concerning the Lord Jesus. So, summary lang yan. Ngayon, titignan natin yung expanded form. Ayun, yung summary pala ng lahat ng iyon, yung Word of God, according sa mga binasa natin ha, yung Word of God, yun yung Gospel of the Grace of God, yun din yung message na the Lord Jesus Christ who suffered and rose again, according to Scriptures, it is also equal to believing in Him as the way of salvation, and the things concerning the kingdom of God is connected to and summarized in the things concerning the Lord Jesus Christ. Kumbaga, dun sa mga binasa natin, iisa sila. Iisa sila ng pinatutungkulan. Although, syempre, meron tayong mga nuance, may mga kaunting mga pagkakaiba, pero basic gospel message lahat ng to. So now, punta tayo dun sa expanded discourse. Isa-isahin natin to. Puro Acts din siya. So, Acts 2. Familiar tayo sa Pentecost sermon ni Apostle Peter. Sino yung mga audience niya? Maganda yung ginawa dito ni Pastor Noel kasi sino yung pinipreachan, tapos paano yung technique na ginawa ng mga nag-evangelize. So, una, sa Pentecost, ang audience niya ay mga Hudyo at mga proselyte. So, ang proselyte, sila yung mga Gentiles na nag-convert sa Judaism. Kaya, nagse-celebrate sila ng feast ng Pentecost. Nangyari dito, nagkaroon outpouring of the Holy Spirit, tapos yung signs ng tongues, they were granted to the apostles. Ngayon, anong ginawa ni Peter? Ito yung ginawa niya. 1, 2, 3, 4, 4. Una, nag-cite siya ng scriptures na na-fulfill. Di ba, kumuha pa siya sa Joel, kumuha siya sa Psalms, nagko-quote siya ng Old Testament. Na, sinabi niya, na-fulfill na yung mga yon. Pangalawa, si Jesus of Nazareth, siya ay inauthenticate ng Diyos. Kung ano yung nangyari sa kanya sa krus ay plano ng Diyos, kahit na masamang plano yon ng mga tao, pero binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay at nakaupo na siya sa kanang kamay ng Diyos. Nakaupo na siya sa trono ni David. He is now exalted to the right hand of God with the promise of the Spirit. Sabi niya, God made Him both Lord and Christ. Sinabi ni Peter, pinreach niya doon. So yan yung emphasis niya sa preaching niya. Pangatlo, hindi nagtapos doon. Meron siyang call to repentance and conversion with the promise of forgiveness of sin. Kasi nagtanong yung mga tao Ang sinabi, they were struck to the heart. At sabi niya, what will we do to be saved? Sabi ni Peter, repent and be baptized for the forgiveness of sins. Tapos, hindi na binanggit yung elaboration
Pero yung last na binanggit doon is, save yourselves from this wicked generation. Yan ang binanggit ni Apostle Peter. So, part yun ng gospel presentation niya. At lastly, kailangan tinanggap nila yung message na baptize sila as a result. Sinabi, those who received the word were baptized. Sino yung mga nag-agree kay Apostle Peter, sila mismo yung binautismohan. So, punta tayo sa another portion. Si Peter and John naman, dun sa Solomon's Portico, naalala nyo dito sa Acts 3:11-26, merong pulubi na ng pilay. Yung pilay, pulubi rin siya. Nanghihingi siya ng pera sa kanila. At sinabi ni Apostle Paul sa kanila, Apostle Peter sa kanila dyan, silver and gold I have none, but in the name of the Lord Jesus Christ, rise and walk. Sabi niya, bumangon ka. At gumaling talaga yung lalaki. Tapos, ang audience na dito ay mga Hudyo, mga full-fledged na mga Jews. At sa message ni Apostle Paul, Peter, saka John, Peter and John. Inattribute niya yung mirakulo sa Diyos. Sabi niya, yung Diyos yung nagpagaling sa kanila. Ganon kasi yung, of course, patriarchal history nila na kapag nagpapagaling, yung Diyos yung nagpapagaling sa pamagitan lang ng tao. This God, sabi niya, yung nagpagaling sa kanya, sinegway agad. Sinegway niya na. Yung Diyos na nagpagaling sa kanya, physical, siya yung Diyos na nag-glorify kay Jesus, siya yung tinanggihan at pinatay ng mga Hudyo, pero niresurrect ng Diyos mula sa mga patay na ipinapangaral nila ngayon. Sabi niya, yung Jesus na yon, siya yung originator ng buhay. Prince of Life. Tapos, yung testimony of faith through the healing of the layman. Yung lalaki mismo yung nagsabi kung ano yung tinuturo nila. Tapos, yung scripture prophecies about suffering of the Messiah are fulfilled in Jesus. Tinuturo na naman nila. Letter E, call to repentance ulit and conversion with the promise of blotting out of sin. Aalisin yung kasalanan nyo kapag nagsisi kayo, pag naging sumunod kayo sa pananampalataya. Letter F, may expectancy for the things yet to come through Jesus. So, yung summary sa verse 26, pinadala ng Diyos si Jesus para pagpalain yung mga Israelita. Tandaan natin yung audience niya ay mga Jews. Kaya ganun magsalita sila Peter at John. Pero pagpapalain sila by turning them away from their iniquities. Now, dahil hinuli na sila Peter at John sa Acts chapter 4, 5-22. Ngayon, ang kausap na nila dito, Sanhedrin, yung grupo ng mga religious authorities. Yung chief rulers ng Israel, may mga high priest doon, may mga prominent families din na kasama sa Sanhedrin. So, nag-explain sila kung ano yung nangyari. Nag-explain sila na gumaling yung pilay dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus na pinako nung mga mismong rulers, pero binuhay siya ng Diyos. Grabe, no? Parang sobrang targeted yung message nila. Sabi nila, yung Jesus na nagpagaling, siya yung Jesus na pinako, na pinapatay ng mga pinuno. Mga pinuno sila Sila na binuhay siya ng mula sa mga patay. Tapos pinapatunayan din, letter B, fulfillment ng scripture, na siya yung chief cornerstone. Ito yung sinabi na kung sino man yung babagsakan ng bato ay mawawasak. Winawasak nila yung bato, pero sila yung mawawasak. Letter C, merong exclusive uniqueness sa salvation ni Jesus. Pangalan lang ni Jesus. Kung maalala niyo dito, sinabihan sila na huwag pamalita. Pero sabi nila, ito lang yung pangalan na maliligtas yung mga tao. Walang iba. Kaya,
may affirmation ng commitment nila doon sa message because they were eyewitnesses. Sila mismo nakakita doon sa resurrected na Jesus. Tapos, meron pa ulit. Another time, confrontation, Peter sa apostles, Acts 5:17 to 32. Ito na yung pinakulong na sila Apostle Peter. Ayaw makinig eh. Sabi ba naman nila, we would rather obey God than men. Pinakulong sila Apostle Peter. Pero, ang nangyari nito, pinalaya si Peter nung angel. Kasi nag-pray, naalala niyo sa Acts 5 din yan, nag-pray yung church na sa kalagayan ni Peter, sa kanong ibang apostles. Tapos, nagpadala yung Diyos ng anghel, pinalaya si Peter. Tapos, sa verse 20, ito basahin ko ha, sa verse 20 ng Acts 5, ito yung sabi ng angel kay Peter. Sabi ng angel, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life." Grabe, kakakulong niya pa lang. Tapos sabi ng anghel kay Peter, "O sige, punta ka doon sa templo, mag-preach ka ulit." At ang ipipreach niya, sinabi, all the words of this life. Galing saan yun? Sa angel yun. Ipangaral mo yung salita ng buhay. Salita ng buhay na to. Yung kakantahin bukas, wonderful words of life. Biblical pala yun na phrasing na ibig sabihin ay gospel. Yung words of life. Ayan. So, and then, ayan, tapos kinulong ulit siya sa verse 21. Ano yung message niya? Yung message niya, minintain niya yung necessity and urgency of the message. Kailangan na nila magdesisyon, kailangan na nila mapakinggan. Si Jesus na kinrucify nila ay binangon mula sa mga patay ng Diyos ng Israel mismo. Si Jesus ay nasa kanan na ng Ama at siya ay prinsipe at tagapagligtas. Kung may pagsisisi, ay merong kapatawaran ng kasalanan. Yung mga apostol, kinonfirm nila na sila kinomisyon ng Diyos at yung banal na spirito ay nasa kanila. So maganda kasi nakikita natin yung recurring, yung paulit-ulit na nangyayari sa evangelism nila. So another, ibang character naman, figure, nag-move na si Luke from Peter and John kay Stephen. Si Stephen, katulad ni Philip kanina, ay isa sa 7 deacon ng New Testament. So, etong si Stephen, nagpipreach siya ng gospel, pero siya ay nagkaroon ng trial on false charges. Pinagbintangan siya ng mga hindi niya naman talaga sinasabi na parang against siya sa Judaism. Yung mga apostles, hindi sila against sa Judaism, against sila dun sa paglayo sa totoong message ng Jewish faith. Yung paglayo nila sa teaching ng Jewish faith. Grabe to, mula Acts 7 hanggang Acts 8 yata to. Ang haba ng preaching Naisip ko, ito yung isa sa pinakamahabang preaching na recorded, na nakasulat. Kasi yung mga ibang mga preaching parang glimpse lang, ito lang. Yung kay Stephen, grabe. Simula ng Old Testament. Nag-ano siya, biblical theology. Kailan siya nagsimula? Kala Abraham. Kala Abraham. Tapos Abraham, Isaac, Jacob, kay Moses, Exodus. Pinakita niya, nilayout niya talaga. Napaka-systematic. Ito talaga yung nangyari. Tapos, sinabi niya yung tabernacle in the wilderness, yung Solomon's temple, yung prophetic siya ng totoong tabernacle to come. Nag-quote din siya from Isaiah. Nag-sinamarize siya yung history ng Israel. At application nun ay yung resistance nila sa Holy Spirit. Sabi niya, di ba, pinagpapatay nila yung prophets ng Diyos. Tapos, doon siya kumuha ng application. Sabi niya, ang message natin ngayon ay pinapatigas niyo yung puso niyo. Katulad ng pinapatigas ng Israel yung puso nila dati. Tapos, syempre, nung pinapatay na siya, sinabi niya, nag-ano to
Di ba dito sila nagalit? They gnashed their teeth. Galit na galit sila, sabi nila, sa puso nila, ayaw nila yung pinapakinggan nila. Tinakpan nila yung tenga nila. Grabe, no? Tapos pinagbabato na si Stephen. Tapos dito niya nakita yung vision ng anak ng Diyos na nasa kanan ng Ama. Pinipicture noon yung prophecy from Daniel, Son of Man, na nasa clouds. Lastly, dito sa lecture natin sa number 7, ay yung preaching ni Peter kay Cornelius. So si Cornelius ay isang proselyte din. Greek, siya ay isang Roman, pero siya ay nag-convert sa Judaism. So Acts 10:34 to 48. Ang audience ni Apostle Peter, kontra sa iba niyang audience, ang audience niya ngayon puro Gentiles. Hindi mga Jews. So pero si Cornelius, meron na siyang vision ng angel before. So ano yung message ni Apostle Peter sa kanila? Una, pinatungkulan niya na walang partiality yung Diyos para sa lahat. Gentle kausap niya eh. So yung gentle yung kausap niya, sabi niya, walang favoritism yung Diyos. Sabi niya, una yon. Ano pa? Letter B. Yung word of God ay binigay sa Israel, kaya nagkaroon ng kapayapaan kay Kristo, at siya ay Panginoon ng lahat, at ito yung summary ng earthly life niya. Yung message na dapat i-preach ng Israel ay si Jesus, yung Panginoon ng lahat. Yun yung original naman na plano ng Diyos sa Israel eh. Sila yung maging witness sa lahat. Letter C, apostles are witnesses of His life, His death on the cross, and that God raised Him from the dead. Recurring theme yan. Letter D, Jesus was ordained by God to be judge of all, and yung scriptures testify that faith in Christ means to receive the remissions of sins. And lastly, yung outpouring of the Holy Spirit and getting baptized as a result. After na yan, parang yung acts to rin na nangyari. So, eto muna. So, kung meron kayo mga questions, discussion, doon tayo mag-focus. Tapos later, tutuloy natin na Acts 10 tayo eh. So, sa susunod na lecture, Acts 13 na. Sa simula na kay Apostle Paul. So, sige, discussion tayo ngayon. Questions or mga comments. Dami nating pagkain ah. Oh, dito. Jampak eh. Pero at least nakikita natin yung summarized version ng Acts. Kung ano yung naging message nila. Jampak kasi yung actually maganda yung pinresent ni Pastor Noel dito na yung gospel is yung preaching ng gospel, kasi parang narinig ko sa iba yung gospel presentation, sa inyo yata po yun eh, na parang magkakaibang gospel presentations depende sa pangailangan sa specific situation. Siyempre iba-iba yung disposition ng mga tao. Halimbawa yung Hudyo, iba yung pag-preach mo sa Hudyo, iba yung pag-preach mo sa Gentile, kasi siguro sinabi ni Paul na to the Jews, I became a Jew. To the Gentile, I became like a Gentile so that I might save some. Marami pa siyang binanggit doon na qualities, but somehow, yun yung pagkakaintindi ko po doon. Pero, unang-una, kailangan natin mag-repent doon sa thinking na parang alam ko na yung gospel eh. Parang ganun eh. Ayoko na, or ano ba yan, naulit na naman, gospel na naman yung, last week, gospel na naman ngayon. Parang ganun na parang ang tingin is, yes, elementary teaching sa tinatawag sa Bible, pero
hindi siya yung elementary teaching na we outgrow, na para may preaching po yata kayo nun na si Paul, kahit ang dami na, si Apostle Paul, ayan, mahirap sabihin si Paul lang. Si Apostle Paul, marami na siyang natutunan sa Panginoong Jesus. Pero sinasabi niya na, I count everything as a loss, as a rubbish, compared to the surpassing knowledge of the Lord Jesus Christ. Tapos, yung napa-worship siya na parang, wow, parang grabe yung wisdom ng gospel. And we have to repent as a church or as individuals dahil minsan, hindi pala minsan, siguro nakakalimutan natin yung yung gospel as it is, as presented sa word, na yun nga, yung glorious pala siya, hindi siya yung parang kwentong kalye lang na chismis lang na yes, totoong nangyari historically, pero hindi lang siya about the historical facts that someone named Jesus was crucified at the cross. Hindi, it's God reaching out to becoming flesh Yung sinasabi sa catechism na sa Westminster na humiliation Christ's humiliation and exaltation. Napaka-importante pala na to look intently and look often, na kaya pala sinasabi ni Paul na remember Christ, ganyan, remember the gospel, ganyan, remember Jesus Christ. Kasi base din sa summary, nakikita ko na merong commonality yung person of Jesus Christ tsaka yung work ni Jesus Christ. I would say, kung masasummarize pa siya, merong ganon na whether dun sa expanded na preachings or dun sa summarizing descriptions, clear yung person of Jesus Christ of Nazareth, yung who walked among them, who was crucified, buried and risen again, and his work. I believe may call to to look intently daily, to meditate on it. I believe yun din yung sinasabi ni Paul doon sa full armor of God na yun nga, paano nga ba natin makalalabanan yung schemes ng kaaway? Kasi nga, yung scheme ng kaaway, pwedeng sounding, reform sounding to, parang ganun, pero heretical pala na looking unto self or looking unto ourselves or looking unto what we have already done in the past few X number of years. Ganun Pag nakalimutan natin yung perfect work and perfect person of Jesus Christ, nawawala sa picture, madaling makalimot. And praise God sa mga ganitong teaching, sa yung mga daily means of grace na prayer and word. Kasi maalala mo na tinubos pala ako ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Hindi ako matatakot, hindi ako mahihiya, hindi rin ako magtataas kahit kanino na kumbaga, magtatrabaho ako bilang anak ng Diyos, mag-aaral ako bilang anak ng Diyos, mamumuhay ako at makikitungo sa kapwa bilang anak ng Diyos. Ang daming application dun pa lang sa knowing the gospel truth or the essence of or evangel of the gospel. Which leads me past dun sa question, bakit evangel or ano ibig sabihin ng evangel sa evangelism? Yung ibig sabihin nun, kasi yung evangelism ay yung preaching ng good news. Yun yung pangangaral ng good news. Yung evangel, ano yung good news? yung evangelion na pinanggalingan nun, parang heralding yung mabuting balita. Ang yung pag sinabi nung tinitle ito ni Pastor Noel na Evangel of Evangelism, ano yung definition ng good news? Ano yung good news na pinapamalita? Or what is the good or what is good on the good news? Parang gano'n ba? Ay, sorry. Hindi lang bakit mabuting balita yung mabuting balita, kundi ano yung mabuting balita sa pinapangaral niya. Ayun yung sense na kumbaga ano yung pinaka mismong substance. Hindi ko Sige, others na anak.
Parang common mistake po ba pag nag-evangelize yung... Kasi chinecheck ko yung mga common themes dun sa dito sa may yung sa likod, yung expanded. Tapos yung dito sa may harap, yung summarizing descriptions, may part dun sa Acts 27 ba? Basta yung sa Acts na the Apostle Paul shared his conversion kay King Agrippa ba? Yun. Naisip ko lang na parang mistake ba, sa atin, na pag nag-share ng gospel, mas okay lang naman i-share yung testimony, pero parang mas dun nag-focus instead dun sa, nag-share yung gospel, yung good news, pero parang na-focus dun sa anong ginawa sa akin, yung nasa sidetrack na, sobrang dramatic nung change, tingnan mo ginawa sa akin ng Panginoon, parang ganun. Common mistake po ba yun? Sarap ng peanut butter. May part yung personal testimony sa pag-share ng gospel. Hindi naman natin sinasabi na bawal sabihin yun pag share ka ng gospel. Pero yun nga, nagkakaroon ng tendency na tungkol na sa akin to. Alam mo yun, nag-share ka ng gospel, nangyayari madalas kapag wala kang makausap. Wala makikinig sa akin. Pag nag-share, biglang doon lalabas lahat. Ano niya pala, kailangan niya pala ng kausap dun sa in-evangelize niya na ilabas lahat kung ano yung mga nangyari sa buhay niya. So, yun lang, kailangan lang maging focus, attentive kung ano yung pinaka-tinuturo ng gospel. Hindi siya tungkol sa kung ano yung nangyari sa akin. Per se, effect ng gospel yung nangyari sa akin. Pwedeng masabing testimony talaga yun ng gospel at necessary yun in many instances bilang pagte-testify kung gaano kabuti yung mabuting balita. Pwede rin yung mag-testify tungkol dun sa message ng gospel. Depende kung paano siya sasabihin. Kunyari, si Apostle Paul, yun yung, kinarify niya yung sarili niya. Sa Philippians chapter 4, binanggit ni Joel, rather 3, Philippians chapter 3, na sabi niya, ganito ako dati, akala ko righteousness to, pag nakilala ko Jesus, wala pala. Tama yun, na pagpapakilala ng gospel. Tama talaga, pero yung ibang mga pwede ring makita yung false evangel sa pamamagitan ng pagtuturo. Yung isang sa Zambales camp na napuntahan namin nila, actually, na ako, siguro college, post-college, graduate na. Dinala ko pa sila mama, sila Makay, ayan, si Marvin, tita ko, mga youth namin sa church. Kasi libre, may libre, basta may kontak ka. So, dinala ko sila lahat doon. Tapos, parang naging, syempre may mga preaching, maayos naman, magaganda naman. Pero yung parang naging pasabog, finale, is yung nagsasalita, parang host, hindi siya presider, host talaga type . Yung host, bigla niyang sinabi sa dulo na isa siyang camper dati. Isa rin siya sa mga nagka-camp. At wala daw direksyon yung buhay niya. Tapos sabi niya, walang direksyon ng buhay niya. Pero nung naging Christian daw siya, nagkaroon siya daw ng trabaho, naging successful daw siya sa career niya. Wala, yun lang ang narinig ko. Nung tinanggap niya si Jesus, naging Christian siya, umayos yung buhay niya. Hindi ko narinig eto. Kaya doon ako medyo, may alam na ako, Christian na ako noon . Kaya medyo naiilang ako noon para sa family ko. Kasi naghihiyawan sila lahat . Wow, ang galing naman nangyari. Ang galing. Although, maganda naman talaga yung nangyari sa kanya. At hindi maling gamitin ng testimony. Ang problem, asan yung gospel doon? Parang, yung pagte-testify na ganyan, pwede rin siyang lumabas kung ano ba talaga yung gospel na pinaniniwalaan nila. Yun ba yung tama o yun ba yung hindi? Hindi ko sinasabing lahat ng sa Zambales gano'n . Sinabi ko lang yung kami mismo sa time namin na pumunta kami ganyan . So, hindi siya mali. Pwede siyang sabihin at gawin para maging example. Pero tama, katulad de Paul. May follow-up. Sige. Other
May sense ba, Pas, na kasi sabi dito, ni Pastor, sorry. Sabi ni Pastor Noel, even Reformed community can have its pitfall. So, similar ba dun sa nangyari sa Zambales? Parang, can we say na kapag hindi tayo maingat, yun yung mangyayari. Na detract away from the gospel, napupunta sa sarili. Tapos, syempre, as church, we are to correct them apply Matthew 18 pag nangyari yung gano'n. O publicly din, pag publicly narinig. Kaya necessary na chine-check muna kung ano yung mga talagang ituturo. Kasi dun magkakaroon ng problems. Tapos, una, chine-check, kailangan may oversight talaga yung pastor sa lahat ng magtuturo. Kasi, quote-unquote evangelism. Kaya yung sa mga studies natin, mas regular na nangyayari, nagpapasa ng draft yung mga nagtuturo. Kunyari, sa Bible study sa Monday, nagbibigay ng draft sila Jesu. Sa ladies, nagbibigay ng draft. Hindi naman busising-busisi. Overview lang. Ganon. Ganon din yung church, sa mga tinuturo ng pastors, kailangan i-remind talaga na buksan niyo yung Bible nyo. Kunyari, sinabi sa pagtuturo sa church na ito yung tinuturo, galing dito sa verse na to, kailangan attentive din yung church na talaga bang asan yan, hindi sila dapat na, okay na yan. Hindi ko na kailangan buksan yung Bible ko. Inaral nila yan. Pinag-pray ko nga yung sermon prep ni Pastor Hindi ganon. Kailangan, yung sa Berea, kailangan check ko talaga, talaga bang in line yung message doon sa pangyayari na yun. So, doon kasi sa Reformed, ang binanggit ni Pastor ay traditional, either kinasanayan na, or contemporary, mga bago. Kasi may ganon na tendency Kayari, parang di naguguro yung church. Kailangan namin ng mag-boost para may kailangan ng contemporary na sense. Ayun. Pero anyway, kaya kailangan both yung leaders, check yung church mismo, check din nila. Thank you dun, Pastor. May sense din na parang kahit dahil nakasanayan na, parang minsan yung parang ewan ko kung alam niyo, narinig niyo na yung autopilot, parang gano'n, na nag-autopilot na parang, alam ko na yun minsan parang hindi na nga inaaral parang nasa heart ko naman yun may sumika nun na parang basta na lang mairaos, o kaya masabi lang yung right words for the sake lang na Reformed words. Oo, orthodox or maging orthodox, parang ganon. Thank God kasi may call to examine and test everything with the scripture. Pas may isa pa akong tanong, iba naman to. Yung sinabi dito dun sa, ewan ko lang, although medyo malayo to, pero kasi may part dun sa Acts chapter 10, yung sa expanded discourse na the word of God was sent to Israel. Bigla ko lang naalala yung si Jesus bilang messenger sa John chapter 1 na he became the word of flesh. Tsaka yung sa Hebrews na sinasabi na siya yung final herald, final I would say prophet na kumbaga, God spoke through prophets, but ultimately, God spoke through His Son, through Jesus Christ. In a way ba, when Jesus Christ fulfilled the law, pwede ba nating sabihin si Jesus is the true Israel? Okay. Na-fulfill niya yung dapat ginawa ng Israel na because they're evil and sinful, hindi nila nagawa. Pero because Jesus Christ is the promised seed, and he's the promised Messiah and anointed one, pinulfill niya yung dapat niyang i-fulfill na the prophets failed to do so or hindi nila nagawa, and then he preached his own message in a way
Hindi ko po alam kung tama po. Yes, tama yun. Actually, yun yung in-emphasize ni Matthew sa gospel niya. Na simula pa lang, lahat ng quotation niya na tungkol sa Israel, in-apply niya kay Jesus. Out of Egypt, I called my son. Ang sa Old Testament, tungkol sa Israel yon. Kasi sa Egypt sila, na Exodus sila. Si Jesus, galing din sa Egypt, tumakas, pinalis niya. So, si Israel failed nga, yung sinabi mo na evangelize yung nations in the Old Testament context. Si Jesus, yung better Israel na i-evangelize yung buong mundo. So, siya yung son. Kasi yung Israel, tinuturing na anak rin eh. Anak. Kasi may, yun sa usapin ng typology, si Adan ay son, ang Israel ay son, si Jesus yung perfect son doon sa kanila. So, tama yun bro, na siya yung perfect Israel na pino-foreshadow ng old Israel. Kaya kailangan maging member ka niya para maging covenant member ka niya para baligtas ka. Sa Israel, di ba, kailangan maging proselyte. May design pa rin, ganun pa rin bumabalik pa rin sa Old Testament design. Yung parang herald ng Israel para dun sa neighboring nations around the world. Magsasend na parang outpour ng message ng Diyos. So, pagdating kay Jesus, yung parang yung design talaga. Parang fulfilled lahat kay Christ. Siya talaga yung full-fledged Israel of God. Kaya, medyo magte-theologize na tayo. Sanga-sanga na. Kaya, yung church ay tinatawag na fulfillment ng Israel dahil yun natin kay Christ. Ipakikipag-isa tayo kay Kristo na siya yung true Israel, tayo nasa Kanya, therefore, applicable sa atin yung Israel ngayon na umayo. Kaya hindi yung dito pa sa replacement theology nila. No replacement theology. Hindi obra kasi nga the very beginning si Christ talaga yung Israel. Walang nangyaring substitute, walang nangyaring adjustment yung Diyos na nagtawag doon. Pinalitan. Na nagkaroon ng parang remodel na lang yung Diyos kasi hindi masunurin tong lahat yung typology ng paparating na totoong Israel. Yes. Na si Jesus. Hindi rin totoo yung sinabi nila na si pinalitan ng church yung Israel. Hindi. Si Jesus yung totoong Israel. Nakapoint kay Christ. Hindi yung church ang sentro, kundi yung Christ. Yun ni church kay Christ, yun yung parang yun nga, dahil nga tayong proselyte tayo. Tama. Siya yung totoong anak. Siya yung totoong Israel. Tayo yung proselyte sa kanya. Kasi binabasa namin yung Isaiah before sa CDJ Eastwood every Monday. Tapos nababasa namin doon yung shoot, yung aside from the seed, syempre nasa Genesis 3:15 yun. Pero yung stump, ganyan, yung root, yung shoot, ganyan. Parang ganun lagi yung description. Imagery. Imagery na because of that, nagkaroon ng way for the nations to come, ganyan. Somehow, iniisip ko na kasi hindi lang din sa Isaiah but even in the different scriptures in Old Testament na laging may remnant. Na for example, si Elijah, he thinks na siya lang yung righteous, pero hindi niya alam na God is preparing himself for preparing for his own a remnant na and inisip ko is galing kay Christ yung pagkakaroon ng remnant na siya yung vine na we are being connected to. Tayo yung ginraft doon sa main branch, ganyan na sinasabi sa Romans. Ayun, siguro yun lang po. Sabi, I am the vine, you are the branches. Sige. Ako reflection lang. Sige. Recently kasi nakakanood ako ng mga kung kilala lang si Frank Turek. Okay. May mga bumibisita siya sa mga campus. Though siya, Universities. Proponent siya ng free will. Medyo okay naman din yung ilang mga ginagawa niya. May isang nagtanong na student na
bakit natin, though hindi naman directly related about gospel pa rin, paano natin paniniwalaan yung witnesses ng New Testament? Kaya ang mga nagsulat lang yan ay mga witnesses din na parang tawag dito, Fallible. na sila rin mismo, parang kumbaga sa ano, kayo-kayo lang rin yan eh. Parang paano natin masasabi na credible yan eh. Parang kayo-kayo lang, walang nagbabalidate na external sources ng pinapadala yung message, New Testament. So I realized kanina nga, habang nagsasalita kay Pas, una, kung may other na nakapakinig ng gospel, ng mga possible na mga Hudyo, mga Gentiles, kung hindi naman sa kanila nagmamatter yun, but why will they write about it? Walang relevant yun sa kanila eh. Kaya ba't sila magsusulat ng anything na katungkol doon? So basically, obviously, wala tayong makuhang account na nagsulat yung taong, kunyari, si person ganyan, na hindi naman interested sa gospel, ba't siya magsusulat? Pangalawa, bakit walang sulat yung Judaism about yung mga Jews na hindi naniniwala kay Christ about against sa gospel? Ba't naman din sila, syempre obviously ang gagawin nila, ipipilter nila. Hindi sila magsusulat ng anything na magpo-promote nung against sila. So logically, isipin mo, wala talaga tayong mahanap na account na magsusulat na nag-a-affirm ng message nang hindi naniniwala doon. Ang magsusulat lang doon, magre-rewrite nung, halimbawa, pinag-aralan ko yung sa canon, na ang nagsusulat ng mga New Testament, yung copy niyan is yung mga tao rin, mga Kristiyano rin, na nire-repopulate nila, kakabisaduhin nila, nire-repopulate nila, ipapasa nila sa ibang tao, ganun na naman yung gagawin. Kung hindi ka naniniwala dun sa message na yun, hindi mo matatapos na yung mga scrolls. Siguro wala, 100 years, 50 years, wala na yun, hindi na yung tutuloy even until sa panahon natin ngayon. So basically, yung mga totoong naniniwala lang talaga, totoong na-convert sa Christianity, lang yung magsusulat about sa Christianity. We cannot expect someone who writes against that. Unless nga, kagaya sa panahon natin ngayon, na pwede siyang gawing parang, parang pagkakitaan. Kung gusto mong sumikat, magsulat ka against that, against Christianity, gumawa ka libro, gumawa ka ng mga theological, mga forums na saan kikita ka at ma-attract mo yung mga kapwa mo atheists or against skeptics. Sa panahon nila, hindi yun klase ng way para kumita ng pera. More on parang passion yung pagsusulat. Kaya, halimbawa si Josephus, hindi ata siya Kristiyano, pero passion niya kasing magsulat about history. Kaya may mga record. Pero hindi about sa gospel. About history yung sinusulat niya. Kaya may mga write-up siya na sinulat na by the time of totoo si Pontius Pilate na may mga taong naniniwala kay Christ, syempre hindi ila-write ni Josephus yung kabuuan ng message na pinoproclaim ng mga Christians. Kung ano lang yung parang summary ng kanilang paniniwala. So kaya talagang wala tayong mahanap na write-up sa ancient writings na nag-a-affirm or directly na nag-a-affirm na hindi mananampalataya dun sa message ng New Testament. Ayun lang, Pas. Na-realize ko lang ngayon. Thank you, Deacon. Sige. Other concerns? Hindi po ba Christian si Josephus? Hindi, ang alam ko hindi. Ano siya, parang kaya maraming mga gumagamit ng mga nag-aaral ng church history ng writings ni Josephus. Kasi ano siya, parang ang tawag sa ganun, yung neutral. Neutral siya na historian. Hindi lang Christianity yung sulat niya, marami siyang sulat. Even Old Testament, may mga sulat siya na iba't iba talaga. Para siyang neutral na historian lang talaga. So I believe passion niya lang talaga na magsulat about history. So kaya ganun. Jewish ba si Josephus? Or Roman? Roman. Hindi ako sure. Pero may tanong pa, sorry pa may tanong ako. Yung, kasi di ba may promise yung mga, we would say, yung modern times ngayon na health, wealth, ganyan, feeling good. Hindi naman natin sinasabi na hindi binibigay ng Panginoon yun, tama? Yeah. Kaya lang, it's not all about that. Or it's not a guarantee na kapag naniwala kay Kristo,
magkakaroon ka ng inner healing quote-unquote based sa definition ng ina-expect ng mga Yes, tao. tama yung word mo. Based sa definition nila. Kasi yung healing, sinabi naman ng Panginoon pero ang infirmity is sin. Wickedness. Mainly, Yun nga na yes, meron siyang by His effects. stripes, we have Oo. been healed. Ay, hihil pala ako. Pero basically yun is we're being healed from being dead in our Yes. sins, Mm. being blind in our sins, na hindi natin nakikita si God for who He truly is. Amen. Kaya, yun yung kaya binanggit rin natin na talagang napaka-deceptive ni Satan at ng sin kasi may yung truth, inahalo ka ng error para maging deceptive. Kasi kung full-blown error lang, sasabihin, mapatayan kayo. Ay, hindi. Meron ka pa rin, sense of the divine May moral law ka pa rin. So, hindi mo gagawin yun. Gagawin niya, lolokohin tayo. Kaya, parang yun yung main message. Maganda yung sinabi mo, bro Ipape-perceive nila yung message as they define it. Pero, kaya kailangan yung mga nagsasalita, mas clear sila. Na hindi ito yung ibig ko sabihin. Nagbibigay yung Diyos ng kasiyahan, tapos explain ko kung ano ibig ko sabihin. Na hindi ibig sabihin ito na nakangiti ka palagi, pagising mo ganito, ang mood mo ay walang... Pero ang sinasabi, kasiyahan sa Diyos. Kasiyahan sa walang hanggan. Sa mga katotohanan ng Biblia, nagkakaroon ka ng ngiti sa puso. Kung matitinga. Oo. May holy joy, holy delight. Yun yung sinasabi. Tapos bagitin mo na yung scripture nun. Sinabi, whom I have in heaven but you, there's nothing on earth I desire beside you. Na yung delight niya nasa Diyos. In which, hindi yun swak sa definition ng carnal man, ng dead man. Kaya yun yung kailangan niyang marinig. Hindi yung delight na definition mo, yung delight na pinipreach ko. Pero mas higit to. So, i-grab mo. Tanggapin, kilalanin mo to kasi mas higit to dyan. Walang binatbat yung delight, peace na hinahanap mo kaysa sa peace na to. Healing na hinahanap mo kaysa sa healing na to. Kasi mas weighty to. So, hindi ibig sabihin na bawal tayo magsabi nun, pwede tayo magsabi nun, pero kailangan tayo clarify sa kanila na it's not what you think it is. It's better than what you think you need. Yung mga tao sa John 6, sabi nila, gusto nila yung tinapay. Sabi ni Jesus, tinapay ng buhay. Hindi binigay ni Jesus yung felt needs nila. Sabi niya, tinapay ng buhay. Anong ginawa nila? Umalis. Ayaw nila yung gospel. Gusto nila yung felt needs. Clarify ni Jesus, I am the manna that is from heaven, that is from God. Hindi sinabi ni Jesus na, kayo puro tinapay iniisip nyo. Hindi niya sinabi gano'n. Wala siya sinabing, huwag kayo kumain. Huwag kayo kumain. Bawal yan. Sabi niya, ako yung totoong tinapay. Nasama pa siya dun sa I ams sa John. Siguro pas nakita ko rin na kapag nagpe-preach, yung sinabi niya na kina-clarify, ano rin siya may charge not to deceive others. Na parang, mukhang na parang, hindi, ito yung parang bibigyan mo sila, ibibigay mo sila, bait and switch, na parang bibigyan ko kayo nito, pero ito talaga yung bibigay ko. Parang, parang gano'n. Hindi siya gano'ng hulihan Na parang natutunan ko rin yata sa inyo yata yun na parang pag nag-invite, sabihin mo agad na Bible study ito. Mag-church tayo. Oo, mag-church tayo or worship. Pag-pray kita or what. Ito yung ma-expect mo. Kesa yung parang, kasi yung budol na parang, tara kain tayo, tapos pero pupunta ng church. Tapos bago kumain, ganon. Naisip ko lang. Sige.